Pinalayas ni Adrian si Madeline na parang basura. Ginamit mo lang ako para sa pera? Lumayas ka! Sigaw niya habang nanginginig sa galit. Ang sakit. Dahil akala ni Madeline, totoo na ang lahat. Sa isang iglap, naglaho ang tiwala, naglaho ang pag-asa, at naglaho ang dahilan kung bakit niya kinaya ang lahat. Pero habang nagwawala si Adrian nang makaalis si Madeline, may napansin siyang lumang litrato sa drawer. Isang babae sa event, nakasmile habang nagsiserve ng drinks. Napakunot ang noon niya. Hindi pwede. Siya yun. Ang babaeng nakasama niya noong gabi. At ibig sabihin ba nun? Siya ang ama ng... Sa isang maliit at lumang barong-barong na nakatayo sa gilid ng isang eskinita, may isang ilaw na pilit na lumalaban sa dilim. Isang bumbilyang nakasabit lamang sa kisame. Nanginginig tuwing lumalakas ang hangin at tuwing may dumadaang tricycle sa labas. Sa loob ng bahay, amoy sabon na mumurahing panglaba at amoy tuyo na bagong prito ang naghahalo. Isang kombinasyon na para kay Madeline ay amoy ng araw-araw na buhay. Nasa gilid siya ng maliit na palanggana, nakaluhod sa sahig, habang kinukusot ang puting polo ng isang tao na halatang hindi niya kauri sa buhay. Hulas na ang kulay ng palda niyang itim, at ang t-shirt niyang kupas ay paulit-ulit ang tinahe sa bandang gilid. Basa ang buhok niya ng pawis, nakatali sa simpleng ponytail, at ang mga daliri niya ay namumula sa kakakuskos. Pero kahit pagod, hindi siya humihinto. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang choice. Sa isang sulok ng bahay may isang batang 5 taong gulang. Nakaupo sa maliit na sahig, hawak nito ang isang laruan. Hindi bagong laruan, hindi mamahalin. Isang improvised na kotse na gawa sa lata ng sardinas. May gulong na tansan at tali sa pisi. Si Mika, ang mundo ni Madeline. Ma, mahinang tawag ni Mika na halos pabulong. Parang takot makaistorbo. Tapos ka na po ba? Napatingin si Madeline. Sa kabila ng pagod, biglang lumambot ang mukha niya. Para bang ang bigat ng mundo sa balikat niya ay pansamantalang nawala sa isang segundo. Malapit na anak, sagot niya at pilit na masigla. Konti na lang to. Para bukas, may bayad na tayo sa upa. Tumango si Mika, pero ang mga mata nito ay parang may alam. Parang alam nito ang bawat problemang pilit tinatago ng kanyang ina. Lumapit si Mika at umupo sa tabi niya. Tinititigan ang kamay ng nanay niya. Magaspang, may gasgas at puno ng marka ng hirap. Masakit po ba yan, ma? Tanong ni Mika, hawak ang daliri ng ina. Hindi. Mabilis naman sagot ni Madeline. Pero ngumiti pa rin siya. Sanay na to. Matapang ang mama mo. Tumawa naman si Mika ng mahina. Ako rin po matapang kasi anak ako ni mama. Parang tinusok ang puso ni Madeline. Hindi dahil masakit, kundi dahil nakakaiyak. Sa murang edad ni Mika, matagal na nitong natutunan ang mga salitang hindi dapat alam ng bata. Hirap, kakulangan, tiis, utang. At si Madeline bilang ina ay araw-araw sinusubukang harangan iyon. Pero paano mo haharangan ang mundo kung ang mundo mismo ang pumabangga sa pinto ninyo? Sa labas ng bahay nila, rinig ang boses ng kapitbahay. Grabe ang si Madeline ano? Dalaga pa dati, nabuntis agad. At hindi pa kilala kung sinong tatay ng bata. Ay nako, kababaeng tao, walang pangarap. Mula sa dingding na manipis sa kahoy, dumadaan ang mga bulong na parang usok. Kahit anong taklob mo sa tenga, sumisingit. Nanigas si Madeline habang nakikinig. Narinig din iyon ni Mika. At kahit bata, alam nitong may mali.
dahil biglang tumahimik at yumakap sa braso ng ina. Ma, bakit po sila galit? Tanong ni Mika. Humarap si Manilyn sa anak. Itinapat ang palad sa pisngi nito. Hindi sila galit, anak. Mahinahon niyang sabi kahit umiiyak ang loob niya. Hindi lang nila alam ang totoo. Ano po yung totoo? Huminga ng malalim si Manilyn. Na mahal kita, sagot niya. Na kahit na nag-iisa ako, hindi kita pababayaan. Nakangiti si Mika pero nangingilid ang luha sa mata nito. Napayakap siya sa nanay niya na para bang ayaw niyang bumitaw. Nandito ako, mama, sabi nito. Hindi kita iiwan. Parang may humawak sa puso ni Manilyn. Hindi niya mapigilan ang biglang pag-angat ng luha. Pero mabilis siyang pinunasan. Ayaw niyang makita ni Mika na umiiyak siya. Ayaw niyang makita ng anak niya na minsan, kahit gaano siyang katatag, sumasabit din sa pagod ang lakas ng isang ina. Pagkalipas ng ilang oras, matapos isampay ang mga damit sa labas, naupo na si Manilyn sa lamesang kahoy na may pinggan ng lugaw at kaunting toyo. Wala nang ibang ulam. Lugaw lang. Pero sa bahay nila, ang lugaw ay parang handaan na rin kapag ito'y mainit at sabay silang kumakain. Ang sarap! Masiglang sabi ni Mika at kahit halatang gutom na gutom. Talaga? Natatawang tugon naman ni Manilyn. Lugaw lang yan. Hindi lugaw lang. Seryosong sagot ni Mika. Lugaw ni Mama na mas masarap. Napangiti si Manilyn at tinapik ang ulo ng anak. Kung may pera lang siya, bibigyan niya si Mika ng fried chicken, spaghetti, cake, yung mga batang nakikita niya sa mga birthday party. Pero sa ngayon, lugaw na lang muna. Tiyaga muna. Bukas, kayod ulit. Hindi niya alam kung paano niya gagawin, pero lagi niyang sinasabi sa sarili niya, basta buhay si Mika, kaya pa. Pagkatapos nilang kumain, pinunasan ni Manilyn ang bibig ni Mika gamit ang lumang panyo. Pagkatapos ay inayos ang higaan. Isang manipis na kutsyon at 2 unan na halos wala ng laman. Humiga si Mika at kumapit sa braso niya. Mama, bulong ni Mika na inaantok na. May bahay po ba tayo balang araw? Yung hindi tayo pinapalayas? Natigilan si Manilyn. Hindi niya alam kung paano sasagot. Dahil ang katotohanan, wala siyang kasiguraduhan. Ang kinikita niya sa paglalaba at pag-aalaga sa ibang bahay ay sapat lang para sa 1 linggo. Minsan kulang pa. Minsan napuputol ang pagkain. Minsan nawawala ng trabaho. Pero hindi niya pwedeng ipakita ang takot niya. Hindi niya pwedeng ipamana kay Mika ang pangamba. Kaya ang humiti siya. Oo, sagot naman ng Mariin. Magkakaroon tayo. Magkakaroon tayo ng bahay na tayo talaga. Promise? Tanong ni Mika. Promise. Sagot naman ni Manilyn. At hinalikan ng noon nito. At sa bahay na yon, may kwarto ka. May laruan ka. May pagkain ka. At hindi ka naiiyak kapag naririnig mo nag-uusap sila tungkol sa atin. Napapikit si Mika. Ngumiti at unti-unting nakatulog. At doon, sa dilim ng gabi, sa ilalim ng mahinang bumbilya, nakatitig si Manilyn sa kisame habang pinipigilan ng hikbi. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya lalaban, pero alam niya kung bakit. Dahil sa anak niya. Hindi siya perpekto, hindi siya mayaman, hindi siya ideal sa paningin ng mundo. Pero isa siyang ina. At para kay Mika, siya na ang lahat. Mahina ang ulan sa labas, kumalampag ang yero sa bubong, at habang mahigpit ang yakap ni Mika sa kanya, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. At pabulong niyang sinabi na parang dasal, na parang panata. Anak, magiging okay din tayo. Magiging okay din tayo. At sa gabing yon, sa isang bahay na halos wala nang maipagmamalaki, isang ina ang muling pinili ang pag-asa. Hindi dahil madali,
kundi dahil mahal niya ang anak niya higit sa sarili niya. Maagang nagising si Manilyn sa tunog ng kumakalam na tiyan niya, pero mas mabilis siyang bumangon nang marinig ang mahinang ubo ni Mika. "Anak?" Agad niyang tanong habang hinahaplos ang noo ng bata. "Okay ka lang?" Tumango si Mika kahit na inaantok pa. "Okay lang po, Mama. Gutom lang." Napakagatlabi si Manilyn. Gusto niyang sabihin na maghintay lang, na may masarap na almusal. Pero ang totoo, wala na halos laman ang kanilang maliit na lalagyan ng bigas. Sa kusina, binuksan niya ang lata ng sardinas. Yung huling natira. Dinagdagan niya ng kaunting tubig at sibuyas para magmukhang marami. Pagkatapos, nagsaing siya ng konting kanin at nag-init ng lugaw na natira kagabi. "Wow! Sardinas!" Masayang sigaw ni Mika na parang fiesta. Napangiti si Manilyn kahit masakit sa dibdib. Ang daling mapasaya ng anak niya. Parang hindi nito alam na sa mata ng nanay niya, kahit sardinas, parang kulang pa rin. Habang kumakain sila, inilabas si Mika ang paborito niyang laruan. Yung kotse na gawa sa lata. "Mama, tingnan mo oh, ginawa ko siyang ambulance," sabi ni Mika habang nilalagyan ng maliit na papel na may guhit na pula. "Teka, ambulance? Bakit ambulance?" tanong ni Manilyn. "Kasi pag may sakit ka, susunduin kita." Seryosong sagot ni Mika. Parang nabasag naman ang puso ni Manilyn sa sobrang lambing. Pilit siyang tumawa. "Hindi ako magkakasakit ano?" sabi niya. "Kailangan ko pang magtrabaho para sa'yo." Biglang tumahimik si Mika. Tinitigan siya ng anak niya na parang may gustong sabihin. "Mama," mahina nitong sabi, "huwag ka pong umiyak." Napatigil naman si Manilyn. Hindi niya namalaya na may luha na pala sa mata niya. Mabilis siya itong pinunasan. "Hindi ako umiiyak," pilit niyang sagot. "May napunta lang sa mata ko." Umusog si Mika at yumakap sa kanya. Mahigpit na parang takot na takot mawalan. "Pagyumaman tayo, Mama," bulong ng bata. "Ibibilak kita ng madaming bigas at madaming hotdog." Napatawa si Manilyn sa gitna ng sakit. "Oo anak, madami." Pero pagkatapos ng simpleng almusal, bumalik ang bigat. May kumatok sa pintuan, si Aling Tess, ang may-ari ng inuupahan nila. "Manilyn," matigas ang boses. 3 linggo ka nang delayed. Hanggang kailan ko hihintayin?" Napatayo si Manilyn. Kabadong-kabado. Pasensya na po, konting-konti na lang po. Sa susunod na laba ko." "Iyan din ang sinabi mo last week," putol ni Aling Tess. Baka next week wala na kayo dito." Pag-alis ng babae, nanlambot si Manilyn. Tinitigan niya si Mika na nakaupo sa sahig, naglalaro. Walang alam sa panganib na pwedeng mawala sa kanila kahit yung maliit nilang bahay. Lumabas siya para bumili ng vitamin sana ni Mika. Pero napatingin siya sa tindahan. Doon na nakasabit ang maliit na papel. Utang ni Manilyn, 1,250 pesos. Napayuho siya. Check-up, vitamins, upa. Lahat yon ay parang bundok na hindi niya maakyat. Pero nang hawakan siya ni Mika sa kamay at gumiti, "Mama, kaya natin to, diba?" Napalunok siya tumango. "Kaya natin," sagot niya. Kahit sa loob-loob niya ang tanong ay isa lang. Hanggang kailan? Tanghaling tapat nang pumunta si Manilyn sa tindahan para bumili ng toyo at kaunting bigas. Hawak niya ang ilang barya sa palad. Parang takot na mawala. Pero pagdating niya doon, agad niyang narinig ang pamilyar na boses. "Nako, Manilyn," sabi ni Aling Minda, yung matandang chismosa na lagi nakaupo sa bangko. "Hindi kaya yaman sa paglalabada." Tumigil naman si Manilyn, pero tumangulang. Ayaw niya ng gulo. Sinundan pa ni Aling Minda ng mas masakit. "At yung anak mo, sino ba talagang tatay niyan? Baka kung sino-sino lang." Biglang nagdilim ang mukha ni Manilyn. "Aling Minda," malamig yung sabi, "kahit sino pa po ang tatay ni Mika, hindi na po importante.
Ang importante, may nanay siyang lumalaban para sa kanya. Nagbulungan ng ibang tao sa tindahan. Yung iba nakangisi, yung iba kunwari abala. Napansin ni Marilyn si Mika na nasa labas lang, yakap ang laruan niyang lata. Narinig nito. Kita sa mata niyang nalito siya. Lumapit si Marilyn kay Mika at hinawakan ang balikat niya. Anak, tara na. Habang naglalakad pa uwi, tahimik si Mika. Mama, biglang tanong nito. Masama po ba na wala tayong tatay? Napatigil si Manilyn. Lumuhod siya sa harap ng anak niya. Hindi. Sagot niya. Kahit sukatan ng pagkatao yung may tatay o wala, sukatan yung minamahal ka at mahal na mahal kita. Niyakap siya ni Mika ng mahigpit. Pagdating nila sa bahay, tumingin si Manilyn sa kisame nilang butas-butas sa pader na manipis. Doon niya naramdaman ang pagod. Pero kasabay noon ay may apoy sa dibdib niya. Balang araw, sabi niya sa sarili, magkakaroon sila ng sariling bahay. Yung walang naninita, yung walang nagpapalayas. At sa araw na yon, hindi na kailangan yumuko ni Manilyn kahit kanino. Umagang-umaga pa lang nasa labas na si Manilyn, dala ang timba at sabon. May isa pa siyang labada na kailangan tapusin sa bahay ng isa niyang suki. Isang matandang babaeng elegante manamit kahit simpleng araw lang. Si Madam Lita. Matagal na siyang kilala ni Manilyn at hindi ito gaya ng ibang mayayaman na matapobre. Mabait si Madam Lita at laging may bonus kapag nagugustuhan ng linis ng damit. Habang nakasampay si Manilyn, lumabas si Madam Lita sa terrace. Bitbit ang kape at tinapay. Manilyn, tawag nito. Kumain ka muna. Baka nanlalambot ka na naman. Nako madam, okay lang po. Sagot ni Manilyn. Pero biglang kumalam ang tiyan niya at nahalata agad ni Madam Lita. Umiling ang matanda. Huwag ka nang mahiya. Kumain ka. Lalo na't may anak ka. Napatigil si Manilyn. Hindi niya alam bakit, pero para bang ibang tingin ni Madam Lita ngayon. Parang may iniisip. Nang matapos kumain si Manilyn, biglang nagsalita si Madam Lita habang nakaupo sa silyang kawayan. May itatanong ako, sabi nito. Opo, madam. Huminga naman ng malalim si Madam Lita. May gusto ka bang mas malaking trabaho? Yung hindi araw-araw labas sa iba't ibang bahay. Naglaho ang ngiti ni Manilyn. Ay, bakit po? May mali po ba sa trabaho ko dito? Ay wala. Mabilis na sabi ni Madam Lita. Ang galing-galing mo nga kaya nga kita inaalok. Napakunot na si Manilyn. Ako po? Tumango ang matanda. May kilala akong donya. Sobrang yaman. Pero may problema siya sa anak niya. Parang bumigat agad ang hangin. Naghahanap siya ng caregiver. Yung may pasensya. Yung hindi basta umaalis kapag mahirap na. Tahimik si Manilyn. Naisip niya si Mika. Naisip niya ang lupa. Ang utang. Ang vitamins. Madam, maingat niyang sabi. Baka hindi po ako bagay sa mga ganon. Wala po akong pinag-aralan. Kailangan niya. Madiing sabi ni Madam Lita, yung may puso at ikaw yon. Napatigal si Manilyn. Para bang may biglang kumalabog sa dibdib niya. Ano po bang pangalan ng Donya? Tanong niya. Donya Celestina de Vera. Sagot ni Madam Lita. Kilalang kilala yan dito. Sikat. May mga negosyo. May mansyon sa kabilang subdivision. Napasinghap si Manilyn. Narinig niya na yata yon dati. Sa mga usapan ng tao. Sa balita. Madam, bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Dahil ikaw ang naisip ko. Sagot ni Madam Lita. At dahil nakita ko kung paano mong mahalin ang anak mo. Doon, muntik nang mangiyak si Manilyn. Kinabukasan, suot ang pinakamaayos niyang damit
Isang blouse sa puti at palda na kulay asul, bumiyahe si Manilyn papunta sa subdivision na parang ibang mundo. Habang papalapit siya sa gate, parang mas lalo siyang lumiit. Mataas ang pader, may guard, may CCTV, may halaman na parang nakadisplay sa mga magazine. Napahawak siya sa strap ng lumang bag niya. Sa loob nito, may baong tinapay para kay Mika at isang maliit na panyo, pampunas ng pawis o luha. Tinawag siya ng guard. "Ma'am, ano ang sadya?" Interview po," sagot ni Manilyn. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, pero dahil may listahan, pinapasok siya. Pagpasok pa lang, mas nanlaki ang mata niya. Mansion. Hindi bahay. Mansion talaga. May fountain sa harap, may puting tiles sa kumikintab, may mga kasambahay na mabilis kumilos. "Miss Manilyn, may babaeng lumapit. Sumunod po kayo. Naghihintay na po si Donya." Huminga ng malalim si Manilyn at sumunod. Pagdating sa loob, mas lalo siyang napamangha. Ang sala ay parang hotel. May chandelier, may painting, may sofa na mukhang bawal maupuan. At doon sa gitna ng lahat ng marangya, may isang babae na nakaupo. Matikas, elegante at tahimik lang, pero ramdam mong siya ang may kontrol. Si Donya Celestina. Nakatali ang buhok na tasaban. Suot ay simple lang pero halatang mamahalin. At ang tingin ay matalim pero hindi bastos. Tumayo ang Donya nang makita siya. "Ikaw si Manilyn?" "Opo," sagot ni Manilyn at yumuko ng bahaya. "Good morning po." Tinitigan siya ni Donya mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat ang pagkatao niya. "Single mom ka," biglang sabi ni Donya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Manilyn. "Opo, Donya." "At labandera ka?" "Opo." Tumango lamang si Donya. Parang walang judgment. "May anak ka? Ilang taon?" "5 taon po, si Mika." Sandaling tumahimik ang Donya. Tapos biglang lumambot ng kaunti ang boses. 5 taon? Ulit niya. Ang bata pa. Nagulat naman si Manilyn. Hindi niya inaasahan na may ganong tono ang Donya. Umupo ulit si Donya Celestina. "Manilyn, hindi kita ipapatawag dito kung hindi ito importante." "Opo," mahinang sagot ni Manilyn. "May anak ako," sabi ni Donya. Napatingin si Manilyn. "Opo?" Paralisado. Bumigat ang dibdib ni Manilyn. "Ay, 5 taon na siyang nasa wheelchair." Tuloy ni Donya. At 5 taon na rin parang patay ang loob. Nakita ni Manilyn ang sakit sa mata ng Donya. Kahit yayamanin, kahit makapangyarihan, nanay pa rin nito. Tinatanggihan niya lahat, sabi ng Donya. Therapy, pagkain, pakikipag-usap, lahat. Dahan-dahang umupo si Manilyn sa gilid ng sofa. Nanginginig ang kamay niya. "Bakit po ako?" Tanong niya ng direkta. Ngumiti naman ng bahagya ang Donya. "Kasi, sabi ni Madam Lita, mahaba raw ang pasensya mo at matapang ka." Hindi sumagot si Manilyn, pero nakaramdam siya ng hiya at takot. "Aminin mo," sabi ng Donya. "Pagod ka na." Nanlaki ang mata ni Manilyn. "Donya, hindi mo kailangang magpanggap dito," putol ng Donya. "Kita ko sa mga mata mo." Muntik nang umiyak si Manilyn. Tapos doon na sinabi ni Donya ang bagay na nagpahinto sa mundo. "Mag-aalok ako sa iyo ng trabaho," sabi nito. "At kung tatanggapin mo, bibigyan kita ng 3 milyon. Parang nabingi si Manilyn. "Ha?" Nabulol siya. 3 milyon? 3 million. Ulit ng Donya. Walang emosyon. Parang normal lang na lamig ang katawan ni Manilyn. 3 milyon. Para sa kanya, parang hindi pera yon. Parang panaginip. "Donya," nanginginig niyang sabi.
Bakit niyo po ibibigay? Agad? Hindi agad, sagot ng Donya. Kapag pumayag ka? Kapag pumayag ako sa, ano po? Natanggapin ng trabaho, sabi ni Donya. Alagaan ang mga anak ko, tulungan siyang bumalik sa buhay. Nag-ulap ang isip ni Manilyn. Tirahan? Tanong niya. Parang kailangan niya pang kumapit sa detalye. Dito ka titira, sagot ng Donya. May kwarto ka, may pagkain ka, may sahod ka, lahat ng kailangan mo. Halos mawala ang hininga ni Manilyn. Pero Donya, nanginginig ang boses niya. Ano pong kapalit? Bakit parang sobra naman po yata to para sa caregiver? Saglit na tumingin sa malayo si Donya Celestina, tapos binalik ang tingin sa kanya. Manilyn, sabi nito na mabigat pero malinaw. May mission ako. At doon mas lalong kinabahan si Manilyn. Hindi niya alam kung ang mission na yon ay pagpapalala o pagsisimula ng pinakamalaking bagyo sa buhay niya. Hindi nakatulog si Manilyn ng gabing yon. Kahit umuwi pa siya sa maliit niyang inupahan, parang naiwan ang isip niya sa mansyon. Sa mga salitang binitiwan ni Doña Celestina at sa halagang parang hindi totoo. 3 milyon. Paulit-ulit iyon sa utak niya habang pinagmamasdan si Mike na mahimbing ang tulog. Nakahiga ang anak niya sa lumang kutsyon. Iyakap ang laruan niyang lata. Parang walang bigat sa mundo. Pero si Manilyn, para siyang may bato sa dibdib. Kung tatanggapin niya, may pangbayad na sila sa upa. Hindi lang bayad, kundi pwedeng sariling bahay. May pang-check up na si Mika, may vitamins, may budget sa bigas, gatas, pagkain na hindi puro lugaw. Pero kapalit nun, aalagaan niya ang anak ng Donya. Isang lalaking paralisado, isang taong hindi niya kilala, isang mundong hindi niya kabisado. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon gaya ng napag-usapan. Mas maaga siyang dumating. Dala ang maliit na bag at isang kahon ng biskwit para kay Mika. Parang pampalakas ang loob dahil wala naman doon ang anak niya. Sinalubong siya ng parehong kasambahay kahapon. Miss Manilyn, nandito na po si Donya sa study room. Tumango si Manilyn at sumunod. Pero ramdam niyang nanginginig pa rin ang tuhod niya. Pagpasok niya sa study, naroon si Doña Celestina. Nakatayo sa harap ng malaking bintana. Naka-black dress siya noon. Simple, pero ang aura parang hindi tinatabla ng problema. Dumating ka, sabi ng Donya na hindi lumilingon. Opo, sagot ni Manilyn. Umikot si Donya at tumingin sa kanya. Bago ka sabihin ng detalye, kailangan mong maintindihan kung sinong aalagaan mo. Napalunok si Manilyn. Opo. Lumapit si Donya sa mesa at may kinuha. Isang framed photo. Ipinakita niya ito kay Manilyn. Sa larawan, isang lalaki ang nakangiti. Gwapo, maaliwalas ang mata. Mukhang mayabang pero masaya. Nakasuot at parang galing sa event o party. Siya ang anak ko, sabi ni Donya. Si Adrian. Basang-basa ni Manilyn ang maliit na pangalan sa ilalim ng frame. Adrian De Vera. Dagdag naman ng Donya. Late 20s. Dati siyang ibang-iba. Dati? Maingat at tanong ni Manilyn. Tumahimik ang Donya sandali. Parang pinipili ang salita. Naaksidente siya. Sabi nito na diretso. 5 taon na ang nakakalipas. Nabigatan si Manilyn. Aksidente po? Sa ano? Sa pagbanggit pa lang, parang may biglang kumirot na sa mata ni Donya. Pero hindi ito umiyak. Hindi siya nagpakita na mahina. Para siyang bato na sanay na sa bagyo. Gabi iyon, sabi ng Donya. At kasama niyang babae na akala niya. Siya nang magiging asawa niya. Napakunot ang noon ni Manilyn. Girlfriend po? Fiancé, sagot ng Donya.
Nakaplano ng kasal nila. Napatakip si Manilyn sa bibig. Hindi dahil gulat lang, kundi dahil ramdam niya yung bigat. Pero sa gabing yon, tuloy ni Donya. Umamin ng babae na nag-cheat siya. Parang nag-freeze ang hangin sa paligid. Hindi niya kinaya, sabi ng Donya. Nag-away sila. Malala. Sumigaw siya. Nagmakaawa siya. Nagalit siya. Lahat ng emosyon sabay-sabay. Tahimik si Manilyn. Parang ayaw niya huminga. Umalis sila ng event. Sabi ng Donya. Nagmamadali at sa sasakyan, patuloy ang away hanggang sa huminto ang Donya. Napapikit at parang pinipigil ang pagbabalik ng alaala. Naaksidente sila. Bulong niya. At yung babae, namatay. Nanginig ang kamay ni Manilyn. Namatay po. Tumango si Donya, pero hindi na tumingin sa kanya. At si Adrian, nabuhay nga, pero hindi na siya nakalakad. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. After that, sabi ng Donya na mas mababa ang boses, hindi na siya lumabas ng kwarto. 5 taon. Parang pinili niyang mamatay na rin. Pero dahan-dahan. Naramdaman ni Manilyn ang bigat sa dibdib. Hindi siya mayaman, pero alam niya ang sakit. Sinubukan namin ang lahat, sabi ng Donya. Best doctors, best therapists, mga kaibigan niya, mga pinsan niya. Ngunit wala. Lahat, tinaboy niya. Bakit po? Hindi mapigilang tanong ni Manilyn. Tumingin si Donya sa kanya. Matalim, pero totoo. Kasi galit siya sa mundo. At mas galit siya sa sarili niya. Parang may kumurot sa sikmura ni Manilyn. Donya, mahina niyang tanong. Alam po ba niya na naghahanap kayo ng caregiver? Sumimangot ang Donya. Hindi siya papayag. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Napatigil si Manilyn. Ibig sabihin po, pilit? Hindi pilit, sagot ng Donya. Pero halatang matigas ang ulo nito. Tawagin na nating desperation ng isang ina. Lumapit si Donya at inilapag ang photo sa mesa. Manilyn, hindi ko kailangan ng nurse. Hindi ko kailangan ng taong may diploma lang. Tumingin siyang direkta sa mata ni Manilyn. Kailangan ko ng taong marunong umintindi. Yung hindi matatakot sa galit niya. Nanlaki ang mata ni Manilyn. Pero Donya, single mom po ako. May anak po ako sa bahay at... Paano po? May staff ako. Puto lang Donya. At kaya kong tulungan ka. Pero kailangan ko ring malaman. Kaya mo ba? Napatigil si Manilyn. Naisip niya ay si Mika. Naisip niya ang utang sa tindahan. Ang papel na may utang. Ang boses ni Aling Tess na nagbabanta sa paglalayas. Pero naisip din niya ang kwarto ni Adrian. 5 taon nakakulong. Galit. Wasak. Parang biglang bumigat ang responsibilidad. Ano po ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Tanong ni Manilyn. Direkta na rin. Dahan-dahang umupo si Donya at parang mas tumanda sa isang iglap. Tinulungan mo siyang bumalik sa pag-asa. Sabi nito. Pilitin mong pumayag sa therapy. Kahit isang session lang. Kahit unang hakbang lang. Huminga ng malalim si Manilyn. Kung hindi po pumayag, hindi ka aalis. Sagot ng Donya. Hanggat hindi mo siya napapagalaw. Parang lumamig ang batok ni Manilyn. Donya, hindi ko sinasabing madali. Dagdag pa ng Donya. Pero sinasabi kong posible. At ikaw ang nakikita ako makakagawa. Tahimik si Manilyn. Pero sa loob-loob niya, ang utak niya ay nagbabanggaan. Ang takot at pangangailangan. Biglang nag-ring ang lumang cellphone niya sa bag. Halos mapatalon siya. Tiningnan niya ang screen. Mika? Neighbor's phone. Sumagot siya agad. Hello, anak? Mama,
Mahinang boses ni Mika. Uuwi ka po ba mamaya? Parang tinamaan si Marilyn sa puso. Oo anak, uuwi ako. Promise. Miss na kita. Bulong ni Mika. Napapikit si Marilyn. Ako rin baby. Laban lang muna si mama ha. Opo, sagot ni Mika. Ingat ka po. Pagkababa niya, nahuli siyang nakatingin sa Donya sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit kita pinili, sabi ng Donya. Kaya mong lumaban kahit nasasaktan. Napatigal si Manilyn. Donya, hindi ko po alam kung kaya ka si Adrian. Tumayo si Donya at inabot ang isang folder. Basahin mo yan. Contract details. At kung tatanggapin mo, bukas ka na magsisimula. Nanlamig ang kamay ni Manilyn habang hawak ang folder. Ang bigat nito, parang hindi papel kundi kapalaran. Tahimik siyang tumango. Paglabas niya ng study room, huminga siya ng malalim. Parang kukulangin ang hangin. Sa isip niya, iisa ang linya. Gagawin ko para sa anak ko. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. At kahit takot siya, kahit hindi niya alam ang kaharapin niyang lalaki sa kwarto sa taas, pinili niyang lumaban. Para kay Mika. Para sa pangarap na bahay na hindi na nila kailangang upahan. Para sa buhay na hindi puro tiis. At sa huli, sa mismong pintuan ng mansyon, bago siya tuluyang pumasok sa mundo ni Adrian de Vera. Bulong niya sa sarili, bahala na, basta para sa anak ko. Unang araw ni Manilyn sa mansyon. Maaga siyang dumating, mas maaga pa sa oras na sinabi ni Doña Celestina. Suot niya ang simpleng blouse at maong na hindi masyadong halata ang kupas. Dala niya ang maliit na bag na may ekstrang damit, sabon at isang lumang notebook kung saan niya isinulat lahat ng gastusin nila ni Mika. Pagpasok niya sa gate, bumugad agad yung katahimikan ng lugar. Yung klase ng katahimikan na hindi normal para sa isang taong sanay sa eskinita at sigawan ng kapitbahay. Good morning po. Mahina niyang bati sa guard. Tumango lamang ang guard at binuksan ang gate. Pagpasok pa lang niya sa loob ng property, sinalubong na agad siya ng isang lalaking naka-uniform na mukhang head staff. Miss Manilyn? Tanong nito. Opo, sagot ni Manilyn. Ako si Mang Ruben, house manager. Pakilala nito. Sumunod po kayo. Ipapakilala ko kayo sa staff. Napatingin si Manilyn sa paligid. Parang takot makabasag ng kahit ano. Makinis ang sahig, mabango ang hangin, pati ang mga halaman. Mukhang mas mahal pa kesa sa renta nila. Habang naglalakad sila papasok, ramdam niya yung bigat ng responsibility. Hindi ito normal na trabaho lang. Parang bawat sulok ng mansyon, may inaasahang pagkakamali. Pagdating nila sa kitchen area, nandoon ang ilang kasambahay. 2 katulong, isang cook at isang yaya. Andito na pala, sabi ng cook na si Aling Mercy. Mabait ang mukha. Ikaw ba yung bagong caregiver ni Sir Adrian? Hindi po caregiver pero opo, ako po. Sagot ni Manilyn. Medyo nalito ko ano bang dapat tawag sa posisyon niya. Ngumiti si Aling Mercy. Ayos lang, basta mabait ka. Okay tayo. Halika, kain ka muna ng pandesal bago ka umakyat. Pero bago pa makasagot si Manilyn, may biglang sumingit na boses mula sa gilid. Mabait? Lumingon si Manilyn. May babaeng nasa late 30s. Nakaayos ang buhok, nakaayos ang uniform, at halatang mahilig magpabango. May kilay siyang para bang laging nakaangat, at yung tingin parang sinusukat kung gaano bang kababa ang tao sa harap niya. Ako si Beth. Pakilala nito na nakapamewang. Yaya ni Sir Adrian. Hello po. Magalang na bati ni Manilyn. Hindi naman ngumiti si Beth. Sa halip, tumingin siya kay Mang Ruben. So, eto na pala yung sinasabi ni Donya. Siya? Oo, sagot ni Mang Ruben. Si Miss Manilyn. Dito na siya titira simula ngayon.
Maikling tunog ni Beth. Halatang may disgust. May standards na ba tayo ngayon? O kahit sino na lang kinukuha? Biglang natahimik ang kitchen. Sumikip ang dibdib ni Manilyn, pero pinilit niyang umiti para hindi halatang nasasaktan. Yaya Beth, mahinahon niyang sabi. Nandito po ako para magtrabaho at wala po akong balak na manggulo. Tingnan natin. Malamig na sagot ni Beth. Nilapitan siya ni Beth at parang sadyang iparamdam na mas mataas siya. Alam mo, bulong nito na hindi masyadong bulong dahil rinig naman ng iba. Marami na ako nakita sa ganitong mansyon. Yung mga pumapasok na kunwari magtatrabaho. Tumigil si Beth. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Pero ang totoo, may ibang pakay. Nanlamig ang batok ni Manilyn. Hindi po. Single mom ka, diba? Putol ni Beth. Nagulat si Manilyn. Opo, pero ayun. Nakangising sabi ni Beth. Single mom ka lang. Natural, kailangan mo ng pera. Kaya huwag ka na magpanggap na inosente. Nag-init ang pisngi ni Manilyn. Pero imbes na patulan, huminga siya ng malalim. Yaya Beth, mas firm na sagot niya. Oo, single mom ako. At oo, kailangan ko ng pera. Para sa anak ko. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-aagaw ako o magagamit. Tumaas ang kilay ni Beth. Wow, ang tapang. Tapang po ba yun? Sagot ni Manilyn na kalmado pero diretso. Eto lang po yun. Trabaho ang pinunta ko dito. Hindi drama. Nagkatinginan ng ibang kasambahay. May ibang natutuwa, may ibang kinakabahan. Si Mang Ruben, tumikim. Sige na, sapat na. Miss Manilyn, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Tumango si Manilyn. Habang paakyat sila, sumunod ang tingin ni Beth sa kanya. Yung klase ng tingin na parang may tinatagong masamang balak. Ang kwarto ni Manilyn ay nasa dulo ng staff hallway. Maliit pero maayos. May kama, aparador at maliit na bintana. Para sa kanya parang hotel na yon kumpara sa inuupahan nila. Dito ka, sabi ni Mang Ruben. Pero tandaan mo, importante ang trabaho mo. Si Sir Adrian mahirap yan kausap. Kahit staff takot sa kanya. Kaya kung may sasabihin siyang masakit, huwag mo na lang dibdibin. Napangiti ng kaunti si Manilyn. Sanay na po ako. Araw-araw nga po, kapitbahay kong masakit magsalita. Natawa si Mang Ruben. Ayos, matibay ka na pala. Pag-alis si Mang Ruben, umupo si Manilyn sa kama at huminga ng malalim. Pero hindi siya nakarelax kasi may biglang kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, si Beth na naman. At mas close na ang mukha nito, mas seryoso. Ano? Sabi ni Beth. Bago ka umakyat kay Sir Adrian, dapat klaro tayo. Klaro saan po? Tanong ni Manilyn. Lumapit pa si Beth. Parang gusto niyang sindakin. Si Sir Adrian, sabi nito. Akin yun. Nanlaking mata ni Manilyn. Ha? Kahit paralisado siya. Tuloy ni Beth. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Ako ang nandyan para sa kanya nung iniwan siya ng lahat. Ako ang nakakaintindi sa kanya. Tinitigan siya ni Manilyn at hindi makapaniwala. Yaya Beth, maingat niyang sabi. Yaya po kayo. Trabaho niyo po yun. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Beth. Parang napikon. Huwag kang magmarunong. Banta nito. Makinig ka. Huwag ka masyadong lalapit. Huwag mo rin kakausapin ng parang close kayo. At lalong-lalo na, huwag kang magkakamaling isipin na may chance ka sa kanya. Nanahimik si Manilyn, pero sa loob-loob niya, parang may tumusok. Hindi siya nasaktan dahil pinagkamalan siyang malandi. Nasaktan siya kasi iyon ang tingin ni Beth sa kanya. Parang wala siyang dignidad. Pero pinili niyang maging kalmado. Yaya Beth, sabi niya na malinaw at steady. Uulitin ko lang po. Nandito ako
Para magtrabaho. Hindi po ako nandito para makipag-agawan o makipag-away. Tinitigan siya ni Beth ng ilang segundo tapos ngumisi ito. Sige, tingnan natin kung gaano katatagal. Pagkatapos ay umalis na rin si Beth na parang siya ang may-ari ng mansyon. Naiwan si Manilyn sa pintuan, hawak ang knob, nanginginig ang kamay. Hindi sa takot kundi sa pagpipigil. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Kaya mo to. Para kay Mika. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at napatingin sa salamin. Manilyn, bulong niya sa sarili. Huwag kang papatol. Huwag kang papayag na sirain ka dito. Napaikot siya papunta sa maliit na bag at kinuha ang panyo ni Mika. Yung lumang panyo na may cartoon. Hinawakan niya iyon na parang lucky charm. At sa unang pagkakataon mula nung pumasok siya sa mansyon, nakaramdam siya ng kaba na iba. Hindi yung kaba sa pera o utang, kundi yung kaba dahil alam niyang hindi lamang si Adrian ang kalaban niya dito. May isa pang tao sa loob ng mansyon na mas matalas ang dila, mas mapanira ang tingin, at handang gawin ang lahat para hindi siya magtagumpay. At si Beth iyon. Pero kahit na ganoon, napatingin siya sa hagdan paakyat sa second floor, kung saan naman naroon ang kwarto ni Adrian. Huminga siya ng malalim. Okay, bulong niya. Simulan na natin. At habang paakyat siya, isang bagay lang malinaw sa isip niya. Hindi siya susuko. Pag-akyat pa lang ni Manilyn sa second floor, ramdam niya na kaagad ang bigat ng lugar. Mas tahimik dito kaysa sa ibaba. Parang bawat takbang niya ay may kasamang kaba. Huminto siya sa harap ng isang malaking pinto na kulay dark brown. Ang gate-like na doorknob pa lang, halatang mamahalin. Sa tabi nito may maliit na nameplate. Adrian. Napalunok siya. Ito na yon. Sa likod ng pintong to, naroon ang lalaking paralisado. Ang dahilan kung bakit may alok na 3 milyong piso. Ang lalaki na 5 taon nang nakakulong sa sakit at galit. May narinig siyang papalapit na takong. Lumingon siya at nakita niya si Doña Celestina. Kalmado pero halatang matindi ang loob. Handa ka na? Tanong ng Doña. Hindi po, pero kailangan. Sagot ni Manilyn, pilit nagpakatatag. Tumango si Doña. Tandaan mo, huwag kang matakot sa bibig niya. Matagal nang masakit magsalita ang anak ko. Sanay po ako sa masakit na magsalita. Sagot ni Manilyn. Kapitbahay po namin yon. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ng Doña. Parang napangiti, pero mabilis ding nawala. Lumapit ang Doña sa pinto at kumatok ng 2 beses. Adrian, sabi niya. Bubuksan ko. Bago pa man sumagot ay binuksan na ni Doña ang pinto. At agad bumungad ang malamig na hangin. Parang iba ang aura sa loob ng kwarto. Madilim, nakasarang kortina at amoy gamot at lumang kwarto. Ang tanging ilaw lamang ay galing sa maliit na lamp sa tabi ng kama. At sa gitna noon, naroon si Adrian. Nasa wheelchair, nakaharap sa bintana na parang ayaw makakita ng tao. Malapad ang balikat. Halatang dating sporty, dating malakas. At kahit sa dilim kitang-kita ang itsura niya. Gwapo. Pero yung gwapong parang may tinatagong bagyo. Yung tipo ng lalaking kahit hindi magsalita, ramdam mo agad na kaya niyang manakit. Anong ginagawa mo dito? Malamig yung tanong. Hindi pa rin lumilingon. Adrian, sabi ni Doña, may ipapakilala ako sa'yo. Dahan-dahang lumingon si Adrian. At pagtingin niya kay Manilyn, parang sumiklab ang galit. Sino yan? Singal niya. Bakit may ibang tao dito? Si Manilyn, sagot ng Doña. Siya ang tutulong sa'yo. Ano? Tumawa si Adrian, pero hindi masaya, sarkastiko. Tutulong? Humingi ba ako ng tulong? Hindi mo man hingin. Kailangan mo. Sagot ng Doña na steady ang boses.
Sumandal naman si Adrian sa wheelchair at tiningnan si Manilyn na parang basura. Alam mo ba kung nasaan ka? Tanong niya na mababa pero matalim. Opo, sagot ni Manilyn kahit nanginginig ang loob niya. Sa kwarto niyo po. Then lumabas ka. Utos ni Adrian. Wala akong kailangan. At lalo na hindi ko kailangan ng katulong. Napasinghap si Manilyn pero pinilit niyang ngumiti. Ay, grabe naman po. Sabi niya na kunwaring light. Hindi pa nga po ako nagpapakilala, palalayasin ka agad. Hindi gumalaw ang mukha ni Adrian. Lumabas ka. Ulit niya. Hindi ako nakikipag-usap sa mga bayarang tao. Parang sumampal kay Manilyn ng salita. Pero hindi siya umatras. Kung si Adrian, sanay manakit. Si Manilyn, sanay masaktan. At higit sa lahat, sanay siyang lumaban. Sir Adrian, sabi niya na magalang pero firm. Hindi ko po kayo pipilitin makipagkaibigan pero trabaho ko pong alagaan kayo. Trabaho? Tumawa si Adrian. Magkano? Magkano binayad sa'yo ni Mama para magpanggap kang may pake sa'kin? Tumingin si Donya kay Manilyn. Isang tingin na parang nagsasabing, pabayaan mo, tuloy mo lang. Hindi po ako nagpapanggap, sagot ni Manilyn. Tigilan mo nga ako, singhal ni Adrian. Biglang pinakagat ang salita. Lahat kayo pare-pareho. Lahat kayo gusto lang ng pera. Napabuntong hininga si Donya. Adrian, enough. Hindi ka na bata. Hindi talaga ako bata. Balik ni Adrian. Pero prisoner ako dito. At ikaw, pinapalitan mo na naman ang staff ko. Para ano? Para mas lalo ako mainis? Para mabuhay ka ulit. Sagot ni Donya at biglang tumaas ang tono. Tumahimik ang kwarto. Parang pati hangin na natigil. At sa unang beses, nakita ni Manilyn ang crack sa pagiging matigas ni Donya. Yung sakit ng isang ina. Adrian, sabi ng Donya na mas mababa na ang boses. Pagod na ako makita kang ganyan. Hindi naman sumagot si Adrian. Pero kitang-kita sa mata niya ang galit at lungkot. Pagkatapos, humarap si Donya kay Manilyn. Iiwan ko muna kayo, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Manilyn. Ha? Donya, kaya mo yan, sabi ng Donya na diretso. Kailangan niya ng taong hindi susuko. Tumalikod si Donya at lumabas. Isinara ang pinto sa likod. At doon naiwan si Manilyn at Adrian sa isang tahimik na kwarto na parang kulungan. Nagkatinginan sila. Ang mata ni Adrian parang kutsilyo. Ang mata ni Manilyn pagod pero matapang. Lumabas ka, sabi ni Adrian na mas mababa pero mas malamig. Umupo si Manilyn sa upuang malapit sa pintuan. Parang wala siyang narinig. Sir, sabi niya, kung gusto po ninyo akong palayasin, kailangan niyo munang tumayo at itulak ako palabas. Naglaki ang mata ni Adrian. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo? Ngumiti si Manilyn. Yung klase ng ngiti na hindi nang aasar, pero nang-aasar pa rin. Joke lang po, sabi niya agad. Pero seryoso, hindi po ako aalis. Nanginig ang panga ni Adrian. Ano ka ba? Singhal niya. Kapal na mukha mo ah. Ay, opo, sagot ni Manilyn. Kasi kung manipis pong mukha ko, matagal na ako namatay sa kahihiyan sa mundo. Natigilan si Adrian. Parang hindi niya inaasahan na may sagot siyang ganon. Lumapit si Manilyn ng kaunti. Hindi agresibo, pero hindi rin takot. Sa lapit na yon, lalo niyang nakita ang itsura ni Adrian. Ang ganda ng mata nito, pero parang punong-puno ng dilim. Yung tipong kahit may ilaw sa paligid, ayaw niyang makita. Gwapo, pero basag. Para siyang taong matagal nang hindi tinatapunan ng kahit konting lambing. Sir Adrian, sabi ni Manilyn na mas malambot na. Oops!
May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Silvina Barqueros from Edmonton, Canada, Veronica Gayamo from Aguinaldo, Ifugao, at shoutout din kay Bernadette from Maco, Davao de Oro. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para mai-shoutout ka rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi ko alam yung buong sakit mo, pero alam ko yung pakaramdam na mag-isa. Bumilis ang paghinga ni Adrian. "Huwag mo akong kaawaan," sabi niya. "Hindi po awa," sagot ni Manilyn. "Totoo lang." Tumahimik si Adrian at sa unang pagkakataon, hindi siya agad sumigaw. Hindi siya agad nanakit. Para bang napagod na rin siya sa galit. Pero bigla niyang binalik ang lamig sa boses. "Walang kwenta," sabi niya. "Walang kwenta yung ginagawa mo." Tumayo si Manilyn at lumapit sa bintana. Dahan-dahan niyang binuksan ang kortina. Bumulusok ang liwanag sa loob ng kwarto. Parang unang sinag sa isang taong 5 taon nang nagtatago sa dilim. Napapikit si Adrian sa biglang liwanag. "Hoy!" galit niyang sigaw. "Isara mo yan!" Pero hindi sumunod si Manilyn agad. Tumingin siya kay Adrian at ngumiti. "Sir," sabi niya na simple pero malinaw. "Kahit galit ka sa akin, bubuhayin ko ulit yung buhay mo." At sa loob niya, habang nakaharap siya sa lalaking halos sumuko na, may panata siya. Hindi siya aalis. Kahit marahin siya. Kahit saktan siya ng salita. Kasi may anak siyang naghihintay ng pag-asa. At ang pag-asang yun, nagsisimula dito. Sa kwarto ni Adrian de Vera. Unang linggo pa lang ni Manilyn sa mansyon, parang isang buwan na agad ang pagod. Hindi lang dahil sa laki ng bahay. Hindi lang dahil sa mga staff na laging may mata sa kanya, lalo na sa Yaya Beth na parang bantay sarado siya araw-araw. Kundi dahil kay Adrian. Araw-araw gising siya ng maaga. Pinaghahandaan niya ng routine. Pagkain, gamot, linis at ang pinakamahirap, papayagin si Adrian na gumalaw. Pero si Adrian ay parang bato. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, naka-cross arms na agad siya sa wheelchair. Nakatingin sa bintana na parang wala siyang mundo. "Good morning po," bati ni Manilyn. Dala ang tray ng lugaw at tubig. Hindi sumagot si Adrian. Nilapag ni Manilyn ang tray sa maliit na mesa. "Sir, kain po tayo. Mainit-init pa." "Hindi ako gutom," malamig na sagot ni Adrian. Ako, gutom," sagot ni Manilyn na mabilis. "Pero hindi naman ako pwede kumain lang dito. Nakakahiya." Lumingon si Adrian at matalim ang tingin. "Huwag kang makulit." "Hindi po ako makulit," sagot ni Manilyn na kunwari offended. "Masipag lang, magkaiba po yun." Tahimik ulit si Adrian. Pero nagulat si Manilyn nang bigla nitong kinuha ang kutsara at sumubo. Isang maliit na subo lang. Pero para kay Manilyn, parang malaking tagumpay na yon. Okay, progress. Pagkatapos ng pagkain, siya naman ang naglabas ng rubber ball at maliit na therapy band na ibinigay ng physical therapist. "Sir?" sabi po ni Doc kahit konting exercise lang. Nagtaas ng kilay agad si Adrian. "Hindi ako magte-therapy." "Ay, hindi po therapy," mabilis sa sagot ni Manilyn. "Parang stretching lang, para hindi ka manigas, parang tinapay." "Anong tinapay?" Napakunot noo si Adrian. "Yung tinapay kasi pag hindi mo ginagalaw, tumitigas," sagot ni Manilyn. Ayoko naman pong maging monay kayo." Hindi na napigilan ni Adrian na mapailing. "Ang corny mo."
Thank you po. Proud na sagot ni Manilyn. Pero kahit ginagawang biro, alam ni Manilyn na totoong mahirap. Bawat araw na tumatanggi si Adrian, mas lumalalim ang takot sa loob niya na baka hindi niya magawa ang gusto ni Doña Celestina. At kapag hindi niya nagawa, anong mangyayari sa 3 milyon? Sa pangarap nilang bahay? Sa kinabukasan ni Mika? Kinahapunan habang nag-ayos si Manilyn ng gamot sa mesa, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakarehistro roon ang number ng kapitbahay nila. Si Aling Nena na nagbabantay kay Mika. Kinabahan agad siya. Sandali lang po sir. Sabi niya kay Adrian sabay sagot. Hello? Ano nangyari? Mama. Boses iyon ni Mika, parang naiiyak. Nanginig ang dibdib ni Manilyn. Baby, anong meron? Mama, uwi ka na. Miss na kita. Napapakit si Manilyn. Ang sakit. Parang may humila sa puso niya pabalik sa bahay nila. Malapit na ako umuwi, baby. Pagsisinungaling niya. Konti na lang. Promise? Oo, promise. Sagot ni Manilyn kahit alam niyang hindi pa siya uuwi ngayon. Kiss muna. Narinig niya namang humalik si Mika sa phone. Muah! Naluha na rin si Manilyn at pilit pinigil ang hikbi. Muah! Magpakabait ka muna ha? I love you. I love you, Mama. Pagkababa niya, napansin niya ang tahimik si Adrian. Nakatitig siya sa kanya. Baby? Malamig na tanong ni Adrian. May boyfriend ka? Napabulol si Manilyn. Ha? Nilingon siya ni Adrian na parang naiirita. Kanina mo pa tinatawag na baby. Sino yan? Biglang namula si Manilyn sa hiya. Ay, hindi po sir. Tumayo siya agad at halos mag-over-explain. Anak ko po yun. Si Mika. Baby ko po yun kasi anak ko. Sabi niya na mabilis. Tumaas ang kilay ni Adrian. Anak mo? Opo, 5 taon. Sandaling tumahimik si Adrian. Tapos tumingin siya sa ibang direksyon. Parang wala siyang pake. Pero may weird na tension sa hangin. Oo nga pala. Sabi niya na parang pilit na casual. Single mom ka. Opo. Okay. Sagot ni Adrian. Pero sa loob ni Manilyn naramdaman niya ang bigat. Hindi dahil sa tanong ni Adrian, kundi dahil sa tawag ni Mika. Mama, uwi ka na. At habang nakatayo siya sa kwarto ni Adrian, napasulyap siya sa bintana. Sa malayo, iniisip niya ang anak niya. At sa gitna ng pagod, galit at trabaho, isa lang ang dahilan kung bakit kaya niya pa rin si Mika. Isang umaga, mas maaliwalas ang panahon. May araw, may hangin, at sa unang beses hindi umuulan. Pero sa kwarto ni Adrian parang laging gabi. Nakasara pa rin ang kortina, tahimik pa rin ang hangin. At si Adrian katulad ng lagi, nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa wala. Pumasok si Manilyn, dala ang tray ng pagkain at isang maliit na flower vase na may 2 simpleng bulaklak mula sa garden. Good morning po, bati niya. Walang sagot. Ngumiti si Manilyn na parang wala lang. Sir, may dala po akong bagong decor. Napakunot noo si Adrian. Bakit? Kasi ang depressing po dito eh. Sagot ni Manilyn ng diretso. Parang kulungan po. Bawal po kulungan dito. Mansyon to. Umirap si Adrian. Huwag kang madaldal. Pero inilagay pa rin ni Manilyn ang vase sa maliit na mesa. Tapos, kinuha niya ang isang maliit na electric fan at binuksan. Sir, hangin muna. Sabi niya. Baka masuffocate tayo sa sama ng ugali ninyo. Napalingon si Adrian. Parang gustong sumagot. Pero pinigilan niya. At doon napangiti si Manilyn sa loob-loob niya. Kahit papaano, nagre-react na siya. Nang oras na para sa simpleng stretching, inilabas si Manilyn ng therapy band. Sir, exercise po tayo. Ayoko, sagot ni Adrian.
Sir naman, konti lang. Pilit ni Manilyn. Para sa legs ninyo. Wala akong pakialam sa legs ko. Malamig yung tugon. Napabuntong hininga si Manilyn. Okay, edi sa arms na lang. Para pag may nang away sa inyo, kaya niyong manuntok. Napakunot ang noo ni Idian. Sino namang mga away sa akin? Kayo po, sagot agad ni Manilyn. At sa sobrang bilis ng sagot niya, hindi niya pinapansin na nag-iba ng ekspresyon si Adrian. Parang muntik nang ngumisi. Ngunit nagpatuloy siya. Habang inaayos si Manilyn ng van, bigla siyang natapilok sa gilid ng carpet. Sa gulat niya, tumilapon ang hawak niyang baso ng tubig. At splash! Diretso sa hita ni Adrian. Nanlaki mata ni Manilyn. Ay, sir! Tumayo siya agad. Panic mode. Kumuha ng towel. Sorry po. Sabi niya habang pinupunasan. Pero sa sobrang kaba niya, lalo siyang nagmamadali. At lalo siyang naging awkward. Tumama pang siko niya sa armrest ng wheelchair. Ay! Napasigaw siya. Aray! Sa sama ng nangyari, tuloy-tuloy siyang nadulas at muntik pang bumagsak. Pero sa huli, napaupo siya sa sahig ng malakas. Aray naman! Tumingala siya kay Adrian. Handa nang masigawan. Pero tahimik si Adrian. Nakatitig lang. Tapos biglang isang mahinang tawang lumabas sa bibig niya. Hindi malakas, hindi yung tawa na haha. Pero yung tawang parang nakalimutan niya nang marunong pala siyang tumawa. Napahinto si Manilyn. Sir, bulong niya at parang hindi makapaniwala. Tumawa po kayo? Huminto naman ang tawa ni Adrian. Parang nagulat din siya sa sarili niya. Ano? Sabi niya na confused. Bakit ako natawa? Parang nagkaroon ng bagong hangin sa kwarto. Para kay Manilyn, parang may crack na lumabas sa pader na 5 taon niyang itinayo. Napangiti siya kahit masakit pa rin ang puwet niya sa pagkakaupo. Sir, sabi niya, ganyan po talaga. Pag may nakakatanggap ng karma, nakakatawa. Nilingon siya ni Adrian, pero sa unang beses, hindi na ganong kataray ang mata. Simula noon may unti-unti ng pagbabago. Hindi bigla, hindi fairy tale. Pero bawat araw parang may kumikilos sa loob ng kwarto ni Adrian. Isang hapon, habang nagpapalit si Manilyn ng bedsheet, sinabi niya, Sir, buksan ko yung bintana ha, ang init ah. Akala niya kukontra na naman. Pero ang sagot ni Adrian, bahala ka. Nanlaking mata ni Manilyn. Ha? Talaga? Basta wag mo akong bulabugin. Sabi ni Adrian, pero wala nang sigaw. At nung binuksan niya ang bintana, pumasok ang hangin. Amoy puno, amoy araw. Napapikit si Adrian, pero hindi na siya nagalit. Para bang may parte sa kanya na gustong malasahan yung buhay ulit. Minsan habang nilalagay ni Manilyn ang pagkain sa tray, biglang nagtanong si Adrian na parang casual. May tao pa ba sa buhay mo bukod sa anak mo? Nagulat naman si Manilyn. Ha? Wala po, anak ko lang. Tahimik naman si Adrian. Tapos parang napaisip. Bakit di mo dalhin dito? Bigla niyang tanong. Para magkasama kayo. Nabigla si Manilyn. Sir, hindi ba mas mahirap na nasa labas siya? Dagdag ni Adrian. Mag-isa ka dito. Mag-isa siya doon. Biglang sumikip ang dibdib ni Manilyn. Gusto niyang sabihin, oo. Gusto niyang aminin na gabi-gabi siyang nagigilty. Pero nahiya siya. Parang masyado pong personal yan, sir ah. Sagot niya at pilit ngumiti. Tsaka, hindi naman po ako pamilya dito. Tiningnan siya ni Adrian. Hindi nagalit. Parang may tahimik na tanong sa mata niya. Bakit mo iniisip na hindi ka pwedeng maging parte ng kahit anong magandang bagay? Pero hindi na siya nagsalita. At sa araw na yon, habang tinutulak ni Manilyn ang wheelchair ni Adrian palabas ang hallway, papunta sa terrace para magka-fresh air, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang wala sa mansyon. Tunay na buhay.
At sa likod niya, kahit tahimik, si Adrian sa unang pagkakataon after 5 years, hindi na mukhang patay sa loob. Gabi na nung matapos ang trabaho ni Manilyn sa kwarto ni Adrian. Tahimik na si Adrian, nakahiga na. At hindi na tulad dati nasisigawan siya para lang umalis. Minsan nga nagugulat si Manilyn kasi parang hinahayaan na siya ni Adrian na kumilos sa kwarto na parang normal lang. Pero kahit gumagaan ang araw niya kay Adrian, may bigat pa rin siyang dala. Pagbalik niya sa staff room, naupo siya sa kama niya. Pagod na pagod. Binuksan niya ang bag at kinuha ang cellphone. May missed call siya mula kay Mika. Pero nakapag-message naman na si Aling Nena. Tulog na po si Mika. Miss na miss niya na kayo. Napapikit si Manilyn at napangiti ng kaunti. Kahit pagod siya, parang gumagaan kapag tungkol kay Mika. Pero bago siya humiga, naalala niya na iniutos si Mang Ruben kanina. Linisin daw niya yung ilang gamit ni Adrian sa cabinet. Mga lumang gamit na halos hindi na nagagalaw. Kaya kahit antok, bumalik siya sa sandali sa kwarto ni Adrian para ayusin ang cabinet. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. May mga lumang relo, lumang IDs, mga susi, at mga kung ano-anong bagay na halatang hindi na pinapansin ni Adrian simula nung aksidente. Habang nag-aayos siya, biglang may nakita siyang maliit na pouch. Mukhang lalagyan ng accessories. Binuksan niya at doon napatigil ang mundo niya. Isang bracelet. Simpleng bracelet lang. Black leather, may maliit na silver na metal na hugis pahaba at may marka sa gilid. Nanlamig ang kamay ni Manilyn. Parang may biglang humila sa kanya pabalik sa nakaraan. Ilang taon nang nakalipas, mas bata pa siya noon. Mas payat, mas inosente. Naka-uniform siya bilang serbidora sa isang malaking event. Isang party na halatang puro mayayaman ang bisita. Sa ballroom, kumikinang ang mga ilaw at nag-uumapaw ang tawanan ng mga taong hindi iniisip kung magkano ang ulam nila kinabukasan. Si Manilyn noon hawak ang tray ng drinks. Kabado pero pilit na nakangiti. "Ma'am? Wine?" Tanong niya sa isang babae. "Thank you," sagot nito. Habang naglalakad siya, may bumangga sa kanya. "Sorry," sabi ng lalaki. Pagtingin niya ay nanlaki ang mata niya. Gwapo, makinis, nakasuit, amoy mamahaling pabango. "Tama lang po," mabilis siyang sagot, nahiya. Pero ngumiti ang lalaki. "Hindi ka ba napapagod? Ang bigat ng tray mo." Natawa si Manilyn kahit awkward. Sanay na po." Nagulat siya nang tanungin ng lalaking hawakan ng tray ng konti. Parang gentleman. "Anong pangalan mo?" tanong nito. "Manilyn po," sagot niya na nanginginig. "Nice to meet you," sabi ng lalaki at ngumiti ulit. "Ako si..." Pero hindi niya narinig ng maayos dahil biglang tumunog ang music at may sumigaw mula sa malayo. Tapos may tumawag pa sa lalaki at naputol ang pagpapakilala. Sa gabing iyon, nagkita ulit sila sa labas ng venue, sa parking lot. Madilim, tahimik, parang ibang mundo. Nag-usap sila, tumawa, parang ang gaan. Hanggang sa isang bagay ang nauwi pa sa isa. Isang gabi, isang pagkakamali. Isang sandaling kinapitan niya kasi pakiramdam niya may isang tao na sa wakas nakita siya. Kinabukasan wala na ang lalaki. At ilang linggo pagkatapos, nalaman niyang buntis siya. Hindi siya naganap. Hindi siya naghabol. Hindi niya sinabing, "Ikaw ang ama." Kasi sa totoo lang, hindi niya alam kung papaano. Ni hindi nga niya alam ang buong pangalan. Ni hindi niya makita ng malinaw ang mukha sa dilim ng gabing iyon. Ang alam lang niya, may bracelet yung lalaki. Kagaya nito. Bumalik si Manilyn sa kasalukuyan na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hawak niya pa rin ang bracelet ni Adrian. Nanginginig ang kamay niya. "Hindi pwede," bulong niya sa sarili. "Hindi pwede." Dahan-dahan niyang tinignan ang bracelet sa ilalim ng ilaw.
Parehong-pareho. Parehong leather, parehong clasp, parehong silver na may marka. Pero agad niyang pinigilan ng isip niya. Hindi pwede. Nag-search siya online. Madami naman pala na bracelet na ganon kasi naging popular yon sa mayayamang tao. So, talagang coincident lang for sure. At marami naman na may ganoong bracelet. Masyadong crazy. Masyadong imposible. Marami namang may ganong bracelet. Maaaring coincidence lang talaga. Pilit niyang kinakalma ang sarili habang binabalik ang bracelet sa pouch. Parang takot na takot siyang hawakan ulit. Pero habang sinasara niya ang drawer, hindi mapigilan ng utak niya ang tanong. Paano kung hindi lang to coincidence? At sa unang pagkakataon, sa gitna ng malaking mansyon na iyon si Manilyn na sanay lumaban sa kahirapan, nakaramdam ng ibang klase ng takot. Yung takot na hindi niya kayang labanan ng sipag. Yung takot na baka ang lalaking pinapabuhay niya ulit ay siya ring lalaking dahilan kung bakit nagbago ang buhay niya noon. Hindi pa sumisikat ang araw nang tumunog ang cellphone ni Manilyn. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang pangalan ni Aling Nena, yung kapitbahay na nagbabantay kay Mika. Kinabahan agad siya. Hello po? Mabilis niyang sagot. Manilyn, halatang nagmamadaling boses. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko kayang bantayan si Mika ngayon. Ha? Bakit po? Gulat ni Manilyn. May emergency. Yung apo ko na aksidente. Kailangan kong umalis ngayon din. Nandito si Mika. Umiiyak. Sinasabi na masakit daw lalamunan niya at parang nilalagnat. Parang may humigpit sa dibdib ni Manilyn. Nilalagnat? Halos pabulong niyang tanong. Sige po, ako na pong bahala. Papunta po ako. Pasensya na talaga. Dagdag ni Aling Nena. Hindi ko rin kasi siya pwedeng isama. Pagkababa niya, halos nanginginig ang kamay ni Manilyn. Sa isip niya, iisa lang, si Mika. Pero kasabay nun, tumama rin sa kanya ang katotohanan. Hindi siya pwedeng umalis sa mansyon ng basta-basta. May trabaho siya. May responsibilidad siya kay Adrian. At yung 3 milyon. Nakasabit ang buong future nila doon. Mabilis siyang lumabas ang kwarto at tumiretso kay Mang Ruben. Mang Ruben, hingal niyang sabi. May emergency po. Yung anak ko po nilalagnat. Wala pong magbabantay. Napakunot noo si Mang Ruben. Si Sir Adrian. Aalagaan ko pa rin po. Sagot ni Manilyn na nangingilid ang luha. Pero kailangan ko pong kunin si Mika. Wala po siyang kasama eh. Saglit na nag-isip si Mang Ruben. Tapos ay tumango. Sige, pero kailangan mong magpaalam kay Donya. Mabilis silang nagpunta sa study room. Nandoon si Donya Celestina. Nakabihis na at nagbabasa ng reports. Donya, sabi ni Mang Ruben. Si Manilyn po may concern. Lumapit si Manilyn at halos mabulol sa kaba. Donya, pasensya na po. Nilalagnat po kasi ang anak ko. Wala pong magbabantay sa kanya at kailangan ko po siyang kunin. Tumingin si Donya sa kanya, diretso. Ilang taon na ang anak mo? 5 taon po, Donya. Tahimik si Donya ng ilang segundo, tapos tumango. Dalhin mo dito, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Manilyn. Ha? Dito mo dalhin? Ulit ni Donya. Mas maaalagaan. May nurse kami on call at ayoko magtrabaho ka dito habang iniisip mo ang anak mo. Parang biglang bumuhos ang luha ni Manilyn sa sobrang gulat at gaan. Salamat po, bulong niya. Salamat po talaga. Makalipas ang 2 oras, bumalik si Manilyn sa mansyon bitbit si Mika. Nakakumot ang bata, namumula ang pisngi at nakasandal sa balikat niya. Mama, mahina nitong sabi. Nasaan tayo? Sa trabaho ni Mama, anak. Sagot ni Manilyn. Pero wag ka matakot ha. Pagdating sa loob, sinalubong sila ni Donya Celestina. Sa unang tingin nito kay Mika, parang may dumaan na emosyon sa mata niya. Hindi halata, pero nandoon. O siya, sabi ni Donya.
Dalhin mo muna siya sa guest room. Magpapakuha ako ng doktor. Opo, Donya. Habang naglalakad sila, hindi mapigilan ni Manilyn ang kaba. Ang daming pwedeng mangyari. At ang pinaka kinatatakutan niya, makita ni Adrian si Mika. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Baka magalit, baka paalisin sila, baka masira ang lahat. Pero habang papunta sila sa guest room, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Adrian. At lumabas si Adrian, nasa wheelchair. Napatigal si Manilyn. Nakita ni Adrian ang bata sa braso niya. Naningkit ang mata niya. Ano yan? Parang tinamaan si Manilyn sa lalamunan. Sir, emergency lang po. Nilalagnat po ang anak ko. Tahimik si Adrian pero hindi siya sumigaw. Tumingin si Mika kay Adrian kahit may lagnat. Curious pa rin. Kumunot ang noo ng bata tapos biglang umiti. Hi po. Mahina pero cheerful na sabi ni Mika. Ang pogi mo. Napatigal si Adrian. Parang hindi niya alam kung anong gagawin sa sinabi ng bata. Nangiti si Manilyn kahit kinakabahan. Mika, huwag kang ganyan. Pero tumuloy si Mika. Tinuro si Adrian. Ikaw po yung masungit, ano? Napasingap si Manilyn. Anak. Pero hindi niya in-expect, tumawa si Adrian. Hindi yung pilit, hindi yung maliit, yung totoong tawa. Sandali lang pero malinaw. Tila si Adrian mismo ay nagulat sa sarili niya. Umayo siya bigla ng posture. Kunwari, seryoso. Tch, sabi niya. Ang kulit ng anak mo. Ngumiti si Mika at kumapit sa braso ni Manilyn. Sabi ni Mama, huwag daw ako matakot sa masungit. Napatingin si Adrian kay Manilyn. May kung anong tanong sa mata niya, pero hindi niya sinabi. Sa halip ay tumingin siya kay Mika ulit. Masamang pakaramdam mo? Opo, sagot ni Mika. Pero okay lang, malakas po ako. Ako rin, malakas dati. Sagot ni Adrian na parang walang emosyon pero may bigat. Hindi naiintindihan ni Mika pero tumango pa rin. Opo, malakas ka rin po. At doon, parang may maliit na ilaw na sumindi sa loob ng hallway. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Doña Celestina. Hindi siya nagsasalita, pero kita sa mukha niyang hindi maitatago. Ito ang pinakabuhay na nakita niyang Adrian sa loob ng 5 taon. At si Manilyn, habang yakap ang anak niya at nakatingin sa lalaking dati puro galit, first time niyang naisip. Baka hindi lang ako magliligtas sa kanya. Baka pati si Mika. Mula nang dalhin ni Manilyn si Mika sa mansyon, may nagbago. Hindi lamang kay Adrian, pati sa kanya. Sa unang araw, puro kaba. Pero habang tumatagal, parang nagiging normal na rin na naroon si Mika sa paligid. Lalo na't pumayag si Doña Celestina na manatili muna ang bata hanggang tuluyang gumaling. At si Mika, kahit nilalagnat, palangiti pa rin. Sir Adrian, tawag ni Mika isang umaga habang nakaupo si Adrian sa terrace. Hinihimas ang braso ng wheelchair. Tignan mo pong gawa ko. May hawak si Mika na paper airplane na gawa sa lumang papel na nakita niya sa guest room. Anong kalokohan na naman yan? Kunwaring masungit na sagot ni Adrian. Pero hindi na tulad dati. Hindi na siya yung tipong sisigaw. Parang sanay na. Eroplano po. Proud na sabi ni Mika. Pag lumipad yan, ibig sabihin, hindi na kayo sad. Natigilan si Adrian. Si Manilyn naman ay nasa tabi. Napangiti pero may konting bigat sa dibdib. Kasi habang pinapanood niya si Mika na masayang kausap sa Adrian, mas lalo niyang napapansin. Ang daming pagkakapareho. Yung mata ni Mika, lalo na kapag tumatawa, nagiging singkit na may kislap. Parang mata ni Adrian. Yung ngiti ni Mika, may maliit na dimple sa gilid. Katulad din ni Adrian, na kahit bihira ngumiti, kapag ngumiti, nandoon yung dimple. At yung ilong, hindi niya mapigilang mapatitig. Bakit parang? Pero pinipigilan niya agad ang isip.
Hindi. Wag. Isang hapon, nasa kwarto si Adrian si Manilyn habang inaayos niya ang mga gamit ni Mika. Si Mika naman naglalaro sa sahig, gumuguhit ng stick family. Mama, ikaw to! Sabi ni Mika, tinuturo yung drawing na may mahabang buhok. Ako to? Si Lola Donya to? Tinuro niya yung may malaking bilog na parang buhok. Napangiti si Manilyn. Bakit ang laki ng ulo ng Donya? Kasi po, boss siya. Sagot ni Mika na parang sobrang seryoso. Napatawa si Manilyn. Sa isang gilid, napangiti din si Adrian ng konti. Pero mabilis din niyang tinago. Sir Adrian, biglang sabi ni Mika. Tumayo at lumapit. Ikaw po to. Tinuro ni Mika ang drawing na may maliit na wheelchair. Napatigil si Adrian. Parang tinamaan siya sa dibdib. Pero bago siya makapag-react, biglang umupo si Mika sa tabi niya, sa carpet. At dahil sa init, hinubad nito ang medyas niya. Doon napansin ni Adrian ang maliit na marka sa may bandang bukong-bukong ni Mika. Isang kakaibang birthmark, parang maliit na crescent moon. Nanlaki ang mata ni Adrian. Para siyang biglang nawala ng hangin. At sa bigla niyang pagkilos, napatigil si Manilyn. Sir? Nagtatakang tanong niya. Hindi agad sumagot si Adrian. Nakatingin lang siya sa birthmark ni Mika. Dahan-dahan niyang iniangat ang sariling paa niya. Yung parte nakita sa ilalim ng pantalon. At doon sa gilid ng ankle niya, may kaparehong marka. Parehong hugis. Parehong pwesto. Parehong parang crescent moon. Nanigas ang buong katawan ni Manilyn. Hindi pwede. Manilyn, biglang sabi ni Adrian na mababang boses. Ano to? Ha? Ano po? Pilit na inosente ni Manilyn, pero nanginginig na ang kamay niya. Tinuro ni Adrian si Mika. Yung birthmark niya. Napangiti si Mika at walang mali siya. Ay, eto po. Sabi ni Mama, moon daw po yan. Napatingin naman si Adrian kay Manilyn na parang may gustong basagin. May birthmark din ako. Sabi ni Adrian at halatang trying to connect pieces. Pareho kami. Napalunok si Manilyn. Marami naman po may birthmark, sir. Hindi ganito. Putol ni Adrian. Tahimik. Nakatahimik si Manilyn na parang nahuli. At doon sa gitna ng katahimikan, binitawan ni Adrian ang tanong na kinatatakutan ni Manilyn. Sinong tatay ng anak mo? Nanlamig ang batok niya. Nag-iba ang tibok ng puso niya. Kung sasabihin niya ang totoo, na hindi niya alam ang identity noon, baka isipin ni Adrian kung ano siya. Baka ma-judge siya. Baka mawalan siya ng trabaho. Baka palayasin sila. At kung totoo nga ang hinala niya, mas lalo siyang natakot. Kaya pinili niya ang pinakamadaling sagot. Ex-boyfriend ko po. Sagot ni Manilyn na mabilis. Matagal na po yun. Sumimangot si Adrian. Ex-boyfriend? Opo. Sagot ni Manilyn. Matagal na po siyang wala. Hindi na po kami nag-uusap. Tinitigan siya ni Adrian at parang hindi kumbensido. Pero hindi rin niya alam kung anong susunod na sasabihin. Kaya sa huli, sumandal na lang siya sa wheelchair at binitiwan ng hangin. Sabi niya. Well, ganun talaga minsan. May magkakapareho ng birthmark. Tumango si Manilyn ng paulit-ulit. Opo sir, iyon na nga po. Pero sa loob niya, gumuho ang mundo. Kasi kahit sinabi ni Adrian na coincidence lang, si Manilyn hindi na mapakali. Dahil sa bawat araw na lumalapit si Adrian sa kanila, mas lumalapit din ang katotohanan. At yung secret na matagal niyang tinago, yung gabi na hindi niya gustong balikan, parang unti-unti nang bumabalik para habulin siya. Sa gabi habang pinapatulog niya si Mika sa guest room, mahigpit niyang niyakap ang anak. Ma, bulong ni Mika na antok na. Si Sir Adrian, parang mabait na.
Napatigil si Manilyn. Oo, parang family. Dagdag pa ni Mika. Parang sinakalang dibdib ni Manilyn. Family. Kung alam lang ng bata kung gaanong kabigat ang salitang yon. At sa labas ng kwarto, sa hallway, naroon si Adrian. Nakahawak sa door frame. Nakatingin sa kanila. Tahimik, pero may tanong sa mata niya. At si Manilyn, alam niya. Hindi na magtatagal. May babagsak na katotohanan. At kapag nangyari yon, may masisirang puso. Matagal lang sinasabi ni Manilyn kay Adrian na kailangan itong lumabas. Kahit sa garden lang. Kahit ilang minuto lang sa araw. Pero araw-araw iisa lang ang sagot ni Adrian. Ayoko. Hanggang sa isang umaga, biglang nagising si Manilyn na parang may extra tapang. Siguro dahil napansin niyang mas okay na si Mika. Wala na halos lagnat. Siguro dahil napansin niyang si Adrian unti-unting bumubukas na. Kaya ginawa niyang pinakakakaibang strategy. Pumasok siya sa kwarto ni Adrian dala ang sombrero ni Doña Celestina. Yung malaki, pang sosyal. Sir, sabi niya na seryoso. May problema? Nagtaas kilay si Adrian. Ano na naman? Lumapit si Manilyn at nilagay ang sombrero sa ulo ni Adrian bago ito makapigil. Ano to? Gulat na sigaw ni Adrian. Disguise, sagot ni Manilyn na proud. Para pag lumabas tayo, hindi ka makikilala. Baliw ka ba? Singal ni Adrian. Pero may halong gulat na hindi galit. Tumawa si Manilyn. Sir, please, 15 minutes lang oh. Pag hindi mo nagustuhan, ibabalik kita agad sa kuweba mo. Napalingan si Adrian. Kuweba? Opo, sagot ni Manilyn. Kasi madilim at lagi ka nakasimangot. Saglit na natahimik si Adrian. Tapos napabuntong hininga siya na parang talo. Fine, sabi niya. Pero pag may tumingin sa akin ng masama, uuwi tayo. Napangiti si Manilyn. Deal. Sa garden ng mansyon, malamig ang hangin. Mabango ang damo. May mga bulaklak na parang nakaayos para sa wedding. Itinulak ni Manilyn ang wheelchair ni Adrian, habang si Mika naman tumatakbo sa unahan, hawak ang paper airplane. Sir Adrian, tingnan mo! Sigaw ni Mika. Lilipad na! Tumawa si Manilyn. Anak, huwag masyadong tumakbo. Si Adrian tahimik lang, pero napapansin niyang hindi na ito masyadong tense. Hindi na parang nagde-defense mode. Hanggang sa lumabas sila sa gate ng mansyon, papunta sa maliit na park sa kabilang side ng subdivision. Yung park na madalas tambayan ng ibang yaya at mayayamang pamilya. Pagpasok pa lang nila, ramdam na agad. Tumingin ang mga tao. Yung iba, curious. Yung iba naman, judgmental. May dalawang babae na nag-uusap habang nakatingin kay Adrian. Ay, ayan yung anak ni Doña Celestina, diba? Bulong ng isa. Oo, yan yung na-aksidente. Sagot ng isa. Sayang, gwapo pa naman. May ilang lalaki din napatingin. Parang may habag pero may halong awa. Mas masakit yung tingin nila kay Manilyn. Bagong caregiver? Bulong ng isang yaya. Mukhang hindi sosyal ah. Single mom yan. Sabi ng isa. Halatang kilala pa siya sa chismis. Nakita ko yan minsan sa palengke. Napatigil si Manilyn sa narinig niya. Humigpit ang hawak niya sa wheelchair. Pero mas naramdaman niya ang katawan ni Adrian na biglang nanigas. Tumingin siya sa lalaki at nakita niya. Ang mukha niyang gusto nang umatras. Uwi na tayo. Mahinang sabi ni Adrian. Pero hindi pumayag si Manilyn. Hindi, sagot niya. Napalingon si Adrian. Manilyn? Sir, sabi ni Manilyn na firm. Silang dapat mahiya. Hindi ikaw. Nanlaki ang mata ni Adrian. Sa gilid na may batang dumaan at nagturo kay Adrian. Mommy, bakit siya naka-wheelchair? Sumagot yung nanay. Shh, huwag kang tumingin. Doon ay parang nabasag si Adrian.
Kahit hindi siya umiyak agad, nakita ni Manilyn kung paanong lumiit ang katawan niya. Parang gustong magtago. At sa wakas, bumulong sa Adrian na parang hindi na niya kaya. Ano ba ako ngayon? Sabi niya. Parang display? Parang kaawa-awa? Hindi. Mabilis na sagot ni Manilyn. Pero tumulo ang luha ni Adrian. Tahimik lang pero tuloy-tuloy. Manilyn? Mahina niyang sabi. Wala na akong silbi. Napatigil si Manilyn. Nilapitan niya ang wheelchair, humarap sa kanya at lumuhod sa level ng mata niya. Sir Adrian, sabi niya na halos pabulong pero ramdam. Hindi ka aksidente lang. Tumigil si Adrian sa paghinga at parang nahuli. Tao ka at kahit ano pang tingin nila sa'yo, buhay ka at nararamdaman mo. Nasasaktan ka at may karapatan kang lumaban. Humagulgol si Adrian. Parang bata. At sa unang beses, hindi na siya nagmukhang mayabang. Mukha na lang siyang lalaking sobrang napagod. Pinunasan ni Manilyn ang luha niya. Hindi niya iniisip kung tama ba o mali. Basta alam niya, kailangan siya nito. Tahimik silang dalawa. Hanggang sa nagsalita si Adrian, nanginginig ang boses. Alam mo, sabi niya. Hindi ko na alam bakit ka nandito. Pero huminga siya at pilit tinatapos ang sinabi. May nararamdaman na ako sa'yo. Parang tumigil ang mundo. Nanlamig si Manilyn. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang may sikretong nakatago sa likod ng lahat. At bago pa siyang makasagot, may sumigaw mula sa malayo. Sir Adrian, Miss Manilyn? Si Mang Ruben. Nagmamadali itong lumapit. Donya's calling, kailangan po ninyong bumalik. Napalingon si Adrian. Parang bumalik ang padera sa mukha niya. Nagpuna siya ng luha agad. Pinilit maging normal. Tumayo si Manilyn. Nanginginig ang dibdib. Sir, mahina niyang sabi. Pero hindi na siya tinignan ni Adrian. Parang natakot siya sa sarili niyang sinabi. At habang tinutulak siya pabalik sa mansyon, may unspoken words na naiwan sa hangin. Isang confession na hindi natuloy. Isang damdaming hindi pa pwede. At sa isang secret na lalo lang bumigat sa dibdib ni Manilyn. Dahil sa likod ng may nararamdaman na ako sa'yo, naroon ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Pagbalik nila galing park, parang bumalik ang lahat sa dati. Hindi na masyado nagsasalita si Adrian. Tahimik siyang bumalik sa kwarto. Parang may iniisip na mabigat. Si Manilyn naman hanggang ngayon kumakabog pa rin ang dibdib dahil sa sinabi niya kanina. Yung confession na halos lumabas na pero naputol. At habang abala si Manilyn sa pagpapainom ng gamot kay Mika sa guest room, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, si Doña Celestina. Manilyn, sabi nito na seryosong mukha. Punta ka sa study. Now. Kinabahan agad si Manilyn. Opo, Doña. Iniwan muna niya si Mika kay Aling Mercy at mabilis sa sumunod. Sa study room, hindi na umikat si Doña. Manilyn, diretsang sabi nito. Nagawa mo na. Napakunot na si Manilyn. Po, pumayag na si Adrian sa therapy. Sabi ni Doña. Parang hirap pigilan ang saya sa boses niya. Nag-guess siya. After 5 years. Napasapo si Manilyn sa bibig niya. Talaga po? Tumango ang Doña. Oo. At alam mong ibig sabihin nun. Parang naramdaman ni Manilyn ang paggaan sa dibdib. Pero kasabay nun, biglang pumasok ang kaba. Kasi alam niyang may kasunod. Dahan-dahan binuksan ni Doña ang drawer ng mesa. May kinuha siyang envelope. Makapal, halatang may laman na tseke o documents. Iniabot niya yon kay Manilyn. Eto na, sabi niya. Ang 3 million pesos. Nanlaki ang mata ni Manilyn. Nanginginig ang kamay habang tinatanggap. Doña, halos pabulong siya nagsalita. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Salamat, sabi ng Doña na simple pero mabigat. Hindi mo alam kung gaano mo ako tinulungan.
Muntik nang umiyak si Manilyn, hindi dahil sa pera lang, kundi dahil may parte sa kanya na totoo ring gustong tumulong kay Adrian. At kung noon, para lang ito sa survival nila ni Mika, ngayon ay iba na. May nararamdaman na siya. At doon siya mas natakot. Kaya lang, hindi niya napansin. Nakaawang palang pinto sa likod. At naroon si Adrian, tahimik. Nakatayo ang wheelchair niya sa hallway. Hindi siya umimik. Pero ang tingin niya ay parang nagbabaga. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang nagawa mo na. Narinig niya yung pumayag na sa therapy. Narinig niya yung ito na ang 3 million pesos. At sa mata ni Adrian, isang bagay lang malinaw. Niloko siya. Wow! Mababa lang ang boses. Pero parang may kutsilyong dumaan sa hangin. Napalingon si Manilyn at nanlamig ang buong katawan. Sir Adrian, nanginginig niyang sabi. Lumapit si Adrian. Mabagal ang ikot ng wheelchair, pero bawat lapit parang lumalakas ang bagyo. So, yun lang pala. Sabi niya tumatawa na mapait. Trabaho lang ang lahat. Sir, hindi po. Pilit ni Manilyn, pero hindi na niya pinatapos. Niloko mo ko, sigaw ni Adrian. Bigla niyang hinampas ang armrest ng wheelchair. Niloko ninyo ako ng nanay ko. Tumingin si Adrian kay Donya, puno ng galit. Ganyan ba kayo? Kailangan niyo pang bayaran yung tao para magpanggap na may pakialam sa akin? Adrian, mahinang tawag ni Donya pero kahit siya'y natigilan. Dahil hindi ito simpleng tantrums. Ito yung galit ng taong sa wakas ay nag-open. Tapos biglang nasaksak ulit. Sir, pakinggan niyo po ako. Nanginginig si Manilyn. Lumapit ng kaunti. Oo, may offer. Oo, tinanggap ko pero ano? Putol ni Adrian. Pero nahulog ka sa akin, ganun ba? Umirap siya at nangilid ang luha sa inis. Huwag mo akong gawing tanga. Parang may humigpit sa dibdib ni Manilyn. Sir, nagsimula po ito sa trabaho pero hindi ko po kayo ginamit. Sinungaling. Sigaw ni Adrian. Tapos tumingin siya sa envelope sa kamay ni Manilyn. Parang iyon ang ebidensya ng lahat. Lumayas ka, sabi ni Adrian na nanginginig ang boses pero malamig ang salita. Sir, umiiyak na si Manilyn. Lumayas ka, sigaw niya ulit. Ayoko makita ka. Ayoko makita kayong mag-ina. Napasigaw si Donya. Adrian, tama na. Pero hindi na napigilan si Adrian. Sa sobrang galit, tinuro niyang pinto. Lumabas ka. Ngayon din. Kung hindi, papahila kita palabas. Doon ay tuluyang nabasag si Manilyn. Hindi niya kinaya. Kahit gusto niyang lumaban, kahit gusto niyang magpaliwanag. Alam niyang sa sandaling iyon, sarado na ang puso ni Adrian. Kaya tumango siya. Umiiyak. Opo, sir. Bulong niya. Aalis po ako. Pagbalik niya sa kwarto para kumuha ng gamit, nanginginig ang buong katawan niya. Sumunod si Mika sa kanya. Hawak ang stuffed toy na bigay ni Aling Mercy. Mama, uuwi na tayo? Tanong ni Mika. Nanlalaki ang mata. Niyakap siya ni Manilyn. Oo anak, uuwi na tayo. Pero bago tuluyang lumabas, may nahulog mula sa bag niya. Isang lumang litrato. Picture niya iyon noong serbedora pa siya sa event. Naka-makeup, naka-hat, naka-smile habang may hawak na tray ng drinks. Hindi niya napansin na nahulog iyon sa sahig ng kwarto ni Adrian. At nung pagsara niya ng pinto, naiwan ang litrato roon. Sa loob ng kwarto nanginginig pa rin si Adrian sa galit. Pero biglang napansin niya ang litrato sa sahig. Nakaluhod si Adrian para pulutin. At nang makita niyang mukha ng babae sa picture, biglang namutla siya. Parang nawala ang galit. Parang napalitan ng shock. Kasi kilala niya ang babaeng yon. Kahit 5 taon na ang nakalipas. Kahit madilim noon. Kahit iba ang ayos. Kahit nakahat at makeup. Pero hindi siya pwedeng magkamali.
Siya yung babaeng nakasama niya nung gabing yon. At sa isang iglap, isang tanong bumulusok sa isip niya. Kung siya si Manilyn, ibig sabihin, si Mika. Naniga si Adrian. At sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang naramdaman niya, kundi takot, pagsisisi, at katotohanan na kasabay bumagsak. Siya ang ama. Umuulan nang umalis si Manilyn sa mansyon. Hindi yung malakas na bagyo pero ulan na sakto lang para mas masakit ang pakiramdam. Parang sakto rin sa dibdib niyang punong-puno ng bigat. Bitbit niya si Mika. Yakap-yakap ang bata habang naglalakad sila pa uwi sa inuupahan nila. Hindi umiiyak si Mika pero tahimik lang. Parang alam niyang may mabigat na nangyari. Mama, mahinang tawag ni Mika habang nakasakay sila sa tricycle. Galit ba si Sir Adrian? Hindi agad nakasagot si Manilyn. Tiningnan niya ang anak niya at pilit ngumiti. Hindi anak, sagot niya. Nasaktan lang siya. Babalik po tayo? Tanong ni Mika. Nanginig ang dibdib ni Manilyn. Hindi ko pa alam. Sagot niya. Totoo. Pero pagdating nila sa bahay, doon niya naramdaman ang totoong realidad. Basa ang sahig, may tumutulong bubong. At pagkapasok pa lang niya, naroon si Aling Tess na nakapamewang. Oh, ayan ka na, sabi nito. Manilyn, bukas ang deadline ha? Kung wala kang pambayad, umalis na kayo. Nanlamig ang kamay ni Manilyn. Pero imbes na umiyak, napaupo siya sa upuan at napatingin sa envelope sa bag niya. Yung 3 milyon. Nandun. Kaya niya nang bayaran lahat. Kaya niyang tapusin lahat ng problema nila. Pero kapag ginamit niya yon, tama si Adrian. Ginamit niya ang anak ng Donya para sa pera. At kahit hindi totoo ang intensyon niya, masyadong masakit yung nangyari para takasan lang. Gawing gabi habang tulog si Mika, naupo si Manilyn sa sahig. Hawak niya ang envelope at doon sa gitna ng katahimikan nagpasya siya. Babalik siya, hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan at para sa puso. Kinabukasan maaga siyang bumalik sa mansyon. Basang-basa siya ng ulan, pero diretso pa rin ang lakad niya sa loob. Nagulat ang guard, pati na rin si Mang Ruben. Miss Manilyn? Gulat na si Mang Ruben. Bakit bumalik ka? Pinapaalis ka na ni Sir Adrian. Opo, sagot ni Manilyn. Nanginginig pero matapang. Pero kailangan ko pong magsalita. Bago pa siya mapigilan, dumiretso siya sa study room. Nandoon si Doña Celestina, halatang puyat. Pagkakita niya kay Manilyn, tumayo ito agad. Manilyn, mahinang sabi ng Doña. Anong ginagawa mo dito? Lumapit si Manilyn at inilapag ang envelope sa mesa. Doña, sabi niya na nanginginig ang boses pero malinaw. Hindi ko po kukunin. Nanlaki mata ni Doña. Ano? Hindi ko po kayang ipagpalit ang puso ng anak niya sa pera. Sabi ni Manilyn. Oo, kailangan ko. Pero hindi ganitong paraan. Tahimik ang Doña. Parang unang beses may nagbalik ng ganong kalaking halaga sa kanya. Manilyn, sabi ni Doña. Pero yung anak mo, gagawa po ako ng paraan. Sagot ni Manilyn. Mas pipiliin ko pong maghirap kaysa mabuhay na may kasamang bigat. Napapikit si Doña. Parang nabasag din. Gusto ko pong makausap si Adrian. Dagdag ni Manilyn. Saglit na nag-isip ang Doña. Tapos ito mga, sige, pero maghanda ka. Sa labas ng kwarto ni Adrian, nanginig ang tuhod ni Manilyn. Hawak niya ang kamay ni Mika na hindi niya iniwan. Mama, bulong ni Mika. Okay lang po ako. Napangiti si Manilyn. Salamat, baby. Kumatok siya. Adrian, tawag ni Doña sa loob. Bubuksan ko. Pagbukas ng pinto ay bumungad si Adrian. Galit pa rin ang mata. Pero ngayon may iba ng halo. Parang pagkalito. At sa kamay niya ay hawak niya ang lumang litrato ni Manilyn. Nanigas si Manilyn. Tama, sabi ni Adrian na nanginginig ang boses. Ikaw nga,
Tahimik, parang huminto ang oras. Sir, sabi ni Manilyn, hindi ako bumalik para sa pera. Ibinalik ko na. Tumingin si Adrian sa mesa kung nasaan may envelope, tapos tumingin ulit sa kanya. So ano? Para magpaliwanag? Malamig niyang tanong. Opo, sagot ni Manilyn. Kasi hindi ko kayang umalis nang iniisip mong ginamit kita. Huminga si Manilyn ng malalim at nagsalita. Hindi ko po planong mang-trap ng kahit sino. Yung anak ko, lumaki ho siyang wala akong hinihinga ng tulong. Ako lang. Lahat ako. Lumapit siya ng konti. Tinanggap ko po yung trabaho kasi desperado ako para kay Mika. Pero hindi ko naman po alam na magiging ganito. Hindi ko po alam na mahuhulog ako sa'yo. Tumahimik si Adrian. At doon, bigla siyang natawa ng mapait. Mahuhulog? Sabi niya. Sa akin? Sa paralisado? Tumulo ang luha ni Manilyn. Oo. At biglang sumigaw si Mika at hindi na mapigilan. Mama, huwag ka umiyak! Sabi ni Mika at yumakap sa kanya. Napatigil si Adrian. Nakatingin siya kay Mika na parang ngayon niya lang talaga tinitigan. Tapos dahan-dahan siya nagsalita, basag ang boses. Manilyn? Siya. Napatigil si Manilyn. Ha? Huwag kang matakot. Sabi ni Adrian na nangingilid ang luha. Pero kailangan mong malaman. Taas baba ang dibdib ni Manilyn. Yung event, sabi ni Adrian. Yung gabi. Ako yung lalaki. Parang binuhusan ng yelo si Manilyn. Nanlaki ang mata niya. Hindi. Di pwede. Oo. Sagot ni Adrian. Ako. Tinitigan niya ang birthmark sa paa ni Mika. Tapos hinawakan ng sarili niyang ankle. Pareho tayo. Sabi niya. At yung bracelet? Hindi ako nagkamali. Umiyak si Manilyn. Nanginginig. Sir Adrian, hindi ko alam. Paulit-ulit niyang bulong. I know. Sagot ni Adrian. Hindi mo ako hinabol. Hindi mo ako ginamit. Tapos sumagulgol si Adrian. Dapat ako yung kasama mo noon. Sabi niya na halos pabulong. Dapat ako yung tumulong sa'yo. Hindi yung dumating ako ngayon tapos sinaktan pa kita. Bumaba ang ulo ni Manilyn. Pinatawad na kita. Matagal na. Tumingin si Adrian sa kanya. Pero ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lumapit si Adrian kay Mika. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Mika, bulong niya. Anak, umangat ang ulo ni Mika. Po, humagulgol si Adrian at niyakap si Mika. Mahigpit kahit mahirap gumalaw. Anak ko, ulit niya. Niyakap siya ni Mika pabalik. Parang natural lang. Parang matagal niya nang kilala. Okay lang po, huwag ka na pong malungkot. Doon ay tuluyang bumigay si Adrian. At si Doña Celestina sa tabi ng pinto'y umiiyak na rin. Tinakpan niya ang bibig niya habang nanginginig sa sobrang emosyon. Makalipas sa mga buwan, nagbago ang lahat. Si Adrian nagtuloy-tuloy na sa therapy. Hindi man mabilis pero umuusad. Natuto na siyang umiti ulit, lumabas ulit, lumaban ulit. Si Manilyn gamit ang suporta ni Donya. Nakapagsimula na ng maliit na laundry business. Hindi na siya labandera lang ng iba. May sarili na siyang pangarap. At si Mika, lumaki siyang may tatay na hindi perpekto. Pero pinili siyang mahalin. Isang hapon sa garden, habang naglalaro si Mika, biglang inilabas ni Adrian ang maliit na singsing sa harap ni Manilyn. Manilyn, sabi niya na nanginginig pero nakangiti. Pwede bang tayo na for real? Hindi contract, hindi trabaho, pamilya. Humagulgol si Manilyn at tumango. Oo, sagot niya. Oo,
At mula sa upuan niya ay gumite si Doña Celestina, hawak ang kamay ni Mika. Sa wakas, hindi nawasak ang pamilya, buong buo na. Ang tunay na pag-ibig hindi nabibili, at ang sakripisyo ng isang ina kayang baguhin ang puso ng taong wasak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!